Totoo talaga ang karma. Grabe, nakakalungkot ito mga kaibigan na siguradong ikalulungkot ng mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil former President Duterte lagot na, nakakatakot na ang ginagawa ng ICC. Pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC, ang documentation ay sinumite ng registry para kumpirmahin ang pagkakakilala ng mga umano'y biktima ng war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hakbang ay magbibigay daan para kilalanin sila o ang kanilang representasyon para makibahagi sa proceedings. Sinabi ng Chamber na re-repasuhin nila ito on a case-to-case basis, pending assessments at sa rekomendasyon ng registry. Hanggang sa maitatag ito, babantayan ng Office of Public Counsel for Victims ang collective interests ng mga aplikante. Binigyang diin sa utusan ang ongoing legal proceedings na hinaharap ni dating Pangulong Duterte at matiyak na maririnig at mabibigyan ng patas na representasyon ang mga biktima. But na si Duterte, nakakatakot ang ginawang hakbang ng ICC. Ano nga ba ito? Akala mo tapos na ang lahat na parang usok lang na naglaho ang issue na gaya ng ibang mga balita. Maingay lang sa umpisa, tapos tahimik na. Pero teka, may bagong galaw, tahimik pero nakakatakot. At ang tanong ngayon, lagot na ba talaga si Duterte? Hindi pa ito ang pinakamasakit na parte, pero simulan na natin sa pinakasimpleng tanong. Bakit ngayon ito nangyayari? Ang International Criminal Court sa wakas tinanggap na ang dokumento para kilalanin ang mga biktima ng tinuguriang war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito simpleng pagtanggap lang ng papel. Ito ang simula ng pagbigat ng kaso. Pero hindi ba dito natatapos ang laban? Mas lumalalim pa. Pumasok ang takot, tahimik, sistematikong galaw. Habang patuloy ang legal team ni Duterte sa pagtutol, sinabi ng ICC na kahit yung mga declaration lang ng biktima na may dalawang testigo, papansinin na nila. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan may birth certificate o ID, basta't may testimonya ng dalawa, sapat na para silipin. Therefore, kung iniisip ng kampo ni Duterte na mahadlagan nila ang mga biktima sa simpleng kulang na papeles, mukhang hindi ito ubra. Pero teka, hindi pa to ang pinakamasaklap. May mas matalim pa sa balita. Pinayagan na ng korte ang pagkakaroon ng common legal representation para sa mga biktima. Ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang lima, isang kolektibong boses ng mga ina, anak at mga naulila sa digmaang ito na sabay-sabay magsasalita. Pero hindi pa agad sila makakakyat sa entablado ng ICC. Kailangan muna nilang ayusin ang legal na representation. Habang hindi pa sila pinapayagang magsalita, ang Office of Public Counsel for Victims ang magpoprotekta sa kanila. Kaya hindi lang ito basta kaso, ito ay tinig ng libu-libong pamilya, binubuo pa lang pero palapit na sa pagsabog. Ayun, saan nga ba ang dating Pangulo? Nandun siya ngayon sa The Hague, Netherlands, hindi bilang dating Pangulo, kundi bilang isang akusado ng crimes against humanity. Nakakatakot para sa ilan, oo, para sa iba, ito'y inaasam-asam na katarungan. Pero bakit nila wala pa ring linaw kung sabay huhusgahan ng buo? Dahil mabagal ang proseso ng hustisya. Therefore, bawat kilos ng ICC ay isang tahimik pero mabigat na tagok, parang pasabog na hindi mo naririnig hanggang sa bigla ka na lang, bang, matatamaan. At ang mga pataybay makakapagsalita? Hindi na, pero ang kanilang naiwan, unti-unting binibigyan ng pagkakataong marinig. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang umalingaw ang putok ng kampanyang ito. Ilang bangkay na ang naibaon, ilang nanay na ang umiiyak. Gabi-gabi, tahimik, nananalangin na marinig sila. Pero ngayon, ang ICC ay nakikinig. Tahimik pa rin? Oo, pero hindi na bulag. Hindi rin bingi. Kaya lagot na ba si Duterte? Hindi pa, pero kung may takot man ngayon sa kanyang dibdib, hindi ito sa kulungan, hindi rin sa mga korte, kundi sa unti-unting pagbubuo ng boses ng mga biktima. Therefore, kapag dumating ang araw ng paglilitis, hindi lang si Duterte ang harap sa hukuman, kundi ang buong anino ng nakaraan. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko, kaibigan. Ikaw, anong panig ng kasaysayan ang gusto mong kabibilangan? Tapos na ang katahimikan. Umuugong na muli ang tanong ng katarungan. At kung napanood mo ito hanggang dulo,
ikaw rin bahagi na ng kasaysayan. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. Unang Pedro 2 verse 23, na siya nang siya ay inalipusta ay hindi gumanti ng alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbanta, kundi pinagkatiwala niya sa ganap na humahatol. Sa gitna ng kaguluhan, takot at mga kasalanang gawa ng tao, hindi natin maikakaila ang matinding paghihirap ng mga inosente. Tulad ng libu-libong biktima ng karahasang tila kinalimutan, ang kanilang tinig ay nanatiling buhay. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, isang halimbawa ang bumabalik sa ating puso. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya na inosente, hindi nagkasala. Siya na inakusahan, pinahirapan, pinako sa krus. Hindi sumigaw ng paghihiganti, hindi siya gumanti, hindi siya nagbanta. Bagkus ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos Ama na makatarungan. Kahit sa gitna ng mga kasong hinaharap ni Duterte, sa sigaw ng mga pamilya ng biktima ng war on drugs, sa mga di umano'y sistematikong patayan, hindi lang hustisya ang isinusulong. Ito rin ay paanyaya sa atin na tumingin sa ating Panginoon Kristo na sa kabila ng sakit, ng kawalan ng boses at tila walang hustisya, may isang Diyos na nakakaalam ng lahat. Jesus is our standard of justice. Hindi siya manhid sa pagdurusa ng tao. Siya mismo ay naging biktima ng maling hustisya upang tayo bigyan ng tunay na pag-asa, kaibigan. Purihin ang ating Panginoon Diyos